Ayun, good day sa lahat. So, meron na naman tayong napakagandang isang helmet ngayon na re-review syempre para sa inyo. So, isa to sa pinakabagong full face ng helmet ni Evo. So, I think nagkaroon na tayo nito 2 months ago. Kasi limited edition daw ito. So, limited lang yung stock nito. And I think 2 o 3 minsan yung dumatating sa atin. So, nagkaroon tayo ulit ngayon. So, i-review natin syempre para malaman nyo kung ano yung mga features dito, anong kagandahan nito, kung anong feeling kapag ginawa ka, kung anong bigat. Syempre, kikiluhin natin to. Hindi natin papalampasin. So, ito siguro yung pinakamagandang design as of now na nakita ko, yung kumbaga yung graphics niya, yung outlook niya kapag tinignan mo in person, na sobrang ganda ng details, napakaganda ng kanya mga kulay kasi nga sobrang matitingkad na kulay yung ginamit. Gold, tapos parang hot pink or pink, tapos blue, sky blue, tapos ano pa ba? May pagka-violet and pink yung mix ng kanyang drawing or ang graphics na nilagay dito. So, isa tong Evo ER-01 yung kanyang shell na ginamit dito. I think ito yung version 2 kasi nga meron siyang graphics na. Yung version 1 syempre yung mga plain. So, tingnan natin ano nakalagay dito sa likod. ECE 2206 na din siya, and ICC and QC pass, QC1 pass final. Ayan, size large. Pero wala po nakalagay sa size na large, walang nakalagay na weight, and syempre wala din nakalagay na by centimeter, no, kung ano yung fitting nito, kung ano yung sa size na large, ano yung fitting niya sa loob. So, hindi nakalagay. So, mas maganda na kung mayroong malapit dyan sa inyo na shop, mas maganda pa rin na isukat nyo siya in person, no, kasi medyo bulky siya. Ayan, tingnan nyo muna before natin salaysay sa inyo kung ano yung mga features dito, kung anong kagandahan. First off, siguro yung makikita mo talaga yung kanyang graphics design or yung drawing dito. Yun yung unang mapapansin mo sa isang helmet na to, kasi sobrang unique, napakaganda. Siguro sa mga na-review natin, ito yung pinakamaganda na graphics na nakita ko sa isang helmet, no, sa ngayon or as of now. Ito yung pinakamagandang graphics na helmet na nakita ko. Ito isa tong Evo Morpheus, sa nagtatanong dyan, or kung may katanungan kayo, comment na kayo dyan sa ilalim. And yung features dito na nagandahan ako, ito yung kanyang napakalapad na visor, no, so sobrang lapad. And syempre meron po siyang minimal lock dito sa harap, nose deflector, and syempre eyeglass ready. Sa mga nag-eyeglass, maganda to sa inyo kasi eyeglass ready na din yung dito niya sa kanyang paddings, no, pwede kayong mag-eyeglass po dyan. And ayan, dual visor. Yun yung mga kagandahan na nakita ko dito na features. Pero yung dito, nagtatanong kayo dito kasi yung iba na review natin dual sealed na. So, ito single sealed lang yung water resistant dito sa itaas. Dito sa ilalim ganon din. Ayan. So, dito naman sa kanyang switch, kung gumagamit ka ng isang full finger na gloves, ay medyo minsan hindi mo to masusungkit kasi nga sobrang babaw lang ng kanyang switch na dito para sa kanyang inner visor. So, pero sanayan lang din, and syempre kung minsan naman naka half finger yung gloves mo, okay din naman. Pero sana medyo taas-taasan ng konti para at least isang sungkit, kahit naka full finger yung gloves mo, ay masusungkit mo po siya. Ayan, yung kagandahan pa nito na nakita ko sa kanya na wala sa iba, yung parang singawan dito or exhaust or labasan ng hangin from front papunta dito. Ewan ko lang kung yung sa front mismo na dito sa itaas pumapasok at lumalabas dito, pero may butas po siya dito na parang exhaust pa, at least siguro singawan kung mainit. And magandang features yun para sa isang full face na helmet kasi nga hindi natin ma-flip up. Hindi kagaya ng modular, pwede natin ma-flip up, ay malamig na. So sa isang full face, magandang features yun yan, dagdag sa pagka lamig niya kung susuotin natin or gagamitin natin sa mainit na panahon. So napakaganda. And meron pa akong nakita dito na I think maganda din na features yung dito. Ayan, nagiging parang maliit na spoiler po yung open close dito na labasan ng hangin, no. So napakaganda, parang naging ayan, kita nyo ba? Ayan, parang may spoiler siya na konti. Sobrang minimal lang. Lapit natin para makita nyo. So ayan, yan yung kanyang sinasabi ko na parang spoiler. Ayan, pwede natin i-attract yan. Ito kasi yung yung parang exhaust from intake doon sa harap papunta dito sa labas, no. Parang papasok yung airflow doon, yung hangin, tapos palabas dito, no? So napakaganda ng kahit
konting design, no, ma-appreciate natin yan para sa isang full face kasi mainit talaga yung mga full face na helmet. And may parang winglet pa dito for, ayan, no, ayan. So ayan, parang winglet po siya, pasok dito, palabas doon. So parang winglet nga yung kanyang design. And at the same time, dito din yung exhaust niya or labasan ng from intake. Dito yung labas naman ng hangin, no, para at least medyo cool yung sa itaas or sa ibabaw ng ulo natin, medyo hindi masyadong iinita, no. So pa dito sa outlook niya, napakaganda din naman. Hindi siya masyadong madaming or napakahabang spoiler, hindi gaya sa mga na-review natin na sobrang haba ng mga spoiler niya yan. And depende naman kasi sa bibili or sa naghahanap ng helmet. Minsan gusto nila yung walang pabilog lang. Gusto nila walang design, walang ano, pero maganda yung graphics. Meron naman nagagandahan sa plain, tapos gusto nila mahaba yung spoiler. Meron naman mga ganun na helmet na na-review tayo. And kung gusto mo naman, kung type mo naman na simple lang yung walang mahabang spoiler, pero maganda yung design or maganda yung graphics, go for this helmet. Napaka-attractive niya, kahit sa malayo makikita mo talaga yung kanyang design kasi sobrang ano niya, napakaganda ng kanyang kulay, no, or graphics na nakalagay dito. So syempre kikiloy natin to mamaya, tingnan natin. Nga pala, before kaliktan, revo lens po yung dito sa kanyang visor. Naka-revo lens po siya, itong Evo AR1 Morpheus. So, tingnan natin kung ano pa meron dito sa loob. Ayan. Yung paddings naman niya, yung feeling dito. And syempre, quick release nga pala before natin kaligtan. And intercom ready. And may dala po siya na cover para kung hindi nyo siya lalagyan ng intercom ay merong cover po yung kanyang intercom. So, ayan. And dual po yung guro ang tawag dito para noise deflector and air deflector. Kasi nga, yun yung I think use ng isang second layer ng paddings dito sa bandang ilalim ng paddings na to, no? So sa paddings naman yung feeling, ayan, malaman naman siya, okay na din para sa kanyang price. And doon sa loob malaman din, okay na din siya. Pero syempre i-versus natin to, no, i-compare natin to sa isang brand para at least may choice kayo or may pagpilian kayo na kung ano yung mas type nyo na helmet. So may deflector dito na sobrang minimal lang, yung pangalan na to na Evo, and may hexagon na naka graphics or naka drawing sa kanyang padding. Dagdag ganda points para sa isang helmet. And yung dito naman siguro mga malapit din half inches yung kapal ng isang noise deflector or ear deflector, no. So napakagandang features din yun kasi para kung nag high speed ka, hindi masyadong mahangin, hindi nyo maririnig yung parang sumisipol. So magandang deflector to para sa isang helmet. Correct me if I'm wrong, pero yun yung tawag ko. Pero napakagandang features po yun sa isang helmet. So quick release, as syempre ito naman talaga yung kagustuhan ng lahat, yung quick release. Pero sa amin, mas gusto namin yung mga double D-ring na mga helmet kasi mas safety yun, and track ready po yun yung mga double D-ring. So okay din yung mga quick release kasi pang daily or pang pang trabaho, pang school, o kung saan nyo pa man, kung saan man kayo pupunta, mas madali ito tanggalin, no. Yan yung mga features ng isang quick release. Syempre yung chain cord din, napakaganda din, ayos din. And nga pala, kapag nilapag nyo siya ay flat, medyo flat po siya ng konti, pero yung dito, yung sa paddings niya, siguro may mga isang daliri pasok to. May at least may space pa siya na isang daliri na kung kunwari galing ka sa ulan or nagmamotor ka habang nag-uulan tapos binaba mo siya sa isang lamesa na flat, medyo may mga part siya na mababasa. Hindi kagaya nung na-review natin na isang Evo, kapag nilapat mo siya sa flat, hindi mababasa yung kanyang paddings dito sa ilalim. So ito, medyo may pagka-flat siya na may space lang konti na maliit dito na hindi mababasa. Yung iba naman dito banda ay mababasa. So okay lang din yun. So depende na yun sa gagamit ng helmet. So yung sa ganto na graphics, yung kanyang visor ay nagpo-purple and gold yung combination yung kanyang revo lens. And sa kulay naman parang medyo sila, medyo magkahawig sa kulay dito sa kanyang shell and yung visor. So para nag-complement po siya. Ay yung hindi ko lang gusto yung switch dito. Yun lang. And sa kanyang paddings okay din. Nga pala, nagtatanong, pinlock ready po and anti-fog ready yung visor niya. Pwede nyong lagyan anti-fog sa loob. Marami naman kayong choice sa mga online shop. Nakikita nyo na. And kung mayroong available na peel-off, kung alam nyo yung peel-off sticker na ginagamit dito sa labas, yun yung nilalagyan ng ganito. So magandang features din kapag naka-pinlock ready yung isang
helmet. So yun lang sa video na to, siguro nasabi ko naman lahat. So kikiluhin natin to. So ayan, so grams syempre yung gagamitin natin. So ayan oh. Tignan natin kung gaano kabigat yung isa Evo AR01 Morpheus. Tignan natin. So ayan. Tignan natin na hindi gumalaw. So yung kanyang bigat ay nasa 1,598 grams, no? So hindi po siya umabot 1.6 kilogram, no? So napakaganda ng helmet na to. Magaan na din siya, hindi mo naman masyado yung mafe-feel, pero kung mga 1.7 mafe-feel mo talaga na nakalay sa nakalieg natin. Pero ito 1.9, 1.598 grams po yung kanyang bigat. Okay na din yun para sa isang helmet na ganito, no? So yun lang sa video na to. Sabi ko naman siguro lahat, kung wala, comment lang kayo sa ibaba. Peace.